Alam ko maraming agency ang nakafollow sa akin. Alam ko din na may mga deployed worker kayo na humihingi ng tulong. At alam ko rin, yung mga nasa video or nasa picture is kilala nyo po. At alam ko rin, nakilala nyo rin ang mga deployed worker nyo. Marami pong OFW kasambahay ngayon ang refuse to work. Binabalik sila ng kanilang mga amo sa kanilang mga agency. Si OFW gustong umuwi ng Pilipinas. Pero itong si agency, ayaw nilang pauwiin. Bakit? Dahil meron silang kontratang pinirmahan at pinagbabayad sila ng malaking halaga. Yung iba naman, binigyan sila ng final exit visa ni employer pero wala silang pambili ng plane ticket para umuwi ng Pilipinas. Yung iba naman, naabutan na ng expiration or na-expired na ang kanilang mga final exit visa. Pero pinagpipilitan pa rin ni agency na bumili sila ng plane ticket para makauwi sa bansang Pilipinas. Kung nasa agency na kayo at meron kayong final exit na, tapos sinabihan kayo ng inyong mga agency na mag-provide kayo ng inyong mga plane ticket dahil refuse to work po kayo, pwede po kayong magpatulong sa inyong mga pamilya. May mga pamilya po tayo tulong-tulong para makabili po ng plane ticket kung gusto nyo pong makauwi agad. Kung maghihintay po kayo na yung agency nyo ang bibili ng plane ticket o kaya naman for repatriation kayo, hingi kayo ng tulong sa OWA, aabutin po kayo ng siyam-siyam or hindi po kayo makakauwi agad hanggang ma-expired po ang inyong mga final exit visa. Kaya pag ganyan po ng refuse to work kayo, humingi po kayo ng tulong sa inyong mga pamilya. Kayo na lamang po ang mag-contribution para pambili ng inyong mga plane ticket. Sayang naman yung binigay ni amo na final exit visa kung hindi ito magagamit. Napakahirap pa naman yan ibigay ni employer. Kaya pag binigyan po kayo ng final exit visa ng employer, gumawa na po kayo ng paraan para magkaroon po kayo ng plane ticket. Yung repatriation po kasi, sa government po yan ng Pilipinas. Pinatupad yan ni former President Duterte. Kasi ayaw niya ng mga OFW na sinasaktan. Di ba nga sabi niya, pauwiin lahat, wag lang silang saktan. Kaya maraming mga OFW na inaabuso ng mga employer na nakauwi na sagot ng gobyerno ng Pilipinas. Ngayon yung tinatawag na repatriation. Pero ngayon kasi, yung repatriation parang nabahira ng duming kalakaran. Pag nag-file ka ng repatriation, for example, pinauwi ka ng gobyerno ng Pilipinas, binigyan ka ng free na plane ticket, binibenta nila. Sabihin nila, kami ang bumili ng plane ticket, bayaran mo. Kaya maraming mga OFW na nahihirapan na umuwi ngayon. Buti pa nung nakaraang administrasyon, hindi ganun kahirap or hindi ganun nahihirapan na umuwi yung mga OFW na minamaltrato ng kanilang mga employer. Nananawagan po kami sa taga Polo OWA dito sa Saudi Arabia. Kami po ay nandito ngayon sa agency ng Al-Hirabi. Humingi po kami ng tulong para po makauwi kami ng Pilipinas kasi matagal na po kami dito. Yung mga kasama namin may mga sakit na po. Nakakawahan kami. Tapos, pinapaasa lang po kami ng agent namin dito, ng mga agent namin na mapapauwi po kami. Pero wala na po kami walang kasiguraduhan po na makakauwi kami. Tapos yung iba po ayaw na magtrabaho, pinipilit po magtrabaho. ganun. Balik-balik na lang po sa agency yung iba. Nagkakawa na po kami ng sakit. At saka ako din, sobrang wanyara ko sa amo ko, mga mag 2 months pa ako dito. Tapos pinapasa po ako ng nagtatrabaho dito ng Pilipinas. Sinasabi niya sa next week, sabi niya makakauwi ka na. Tapos next week na naman, sabi niya makakauwi daw ako, pero wala pa rin. Tapos ngayon na naman sinabi niya, anong insurance yun? Hindi ko alam. Sabi niya na naman kanina, may ano lang, hinihintay mo lang, ticket lang, pero wala naman. Pinag-aasa lang kami nila. Kaya humingi po kami ng tulong na makauwi kami ng Pilipinas. Para po,
Kung kailangan yung sabihin, yung mga kasama namin may sakit, tapos nagkakawaan kami dito, at saka ako may asthma ako, at saka sumasakit lagi yung likod ko. Hindi ko alam paano kami makauwi ng Pilipinas. Yung iba, magsabi kayo anong problema niyo. Sabi ka, po, kadalawang employer na po ako. Pabalik-balik lang po kami dito. Yun ang employer ng kasama Kasi ko. Employer na kasama ko, maging employer ko rin po. Alas pabalik-balik po kami dito. Tapos pagkagabi po, ang kinakain namin sa muli lang po. Gabi-gabi po, yun ang kinakain namin. Isang tinapay lang. Isang tinapay lang po. Dalawa. Tapos May tea. Tapos may tea lang po, yun lang po. Sabihin mo na yun, pagkalibang lima na mo. Ikaw, Mag-ilang employer ka na. tapos pinipilit Ako ko rin po, gusto ko na po makauwi. Naka-apat na employer na po ako. Saka Tinatakot po kami ng agency, pinipilit po kami magtrabaho dito. Binablock Black po kami, pinapabayad po kami nila sa nagastos nila. Saka sinabi Tinatakot niya, po kami na hindi kami pag-uwi daw pag-uwiin. ka. Sana Aray ba? ako rin po, nakatatlong employer na po ako pabalik-balik. Tapos nagkasakit po ako na hindi ko na kaya magtrabaho. Gusto ko na umuwi. Tapos pinipilit pa rin po ako ng agency na magtrabaho kahit hindi ko na kaya. Blackmail po kami na tinatakot na ipapakulong at saka magbabayad daw po kami. Gusto na po namin makauwi na sa Pilipinas. Ano ba? Ikaw, masakit ka. Ako po ay may sakit. Namaman po yung kanang katawan ko. Gustong-gusto na po namin makawi kagad sa Pilipinas kasi po matagal na kami dito. Yung pagkain namin po, isang beses lang sa isang araw. Nahihilo na po kami kasi di na namin kaya. Higit sa lahat po, yung ano namin ito nagkahawa-hawa na po. Kaya po sana matulungan niyo po kami sa lalong madaling panahon na makauwi po kami kagad. Salamat po. Ayan, next. Anong kailangan mo? Ikaw. Ikaw na mamamag ka na yung ano mo. Sabihin mo. Ako po, hindi na po ako makakalakad. Namamaga po lahat ng katawan ko, pa ako. Gusto ko na pong umuwi sa Pilipinas. At hindi po kami masyadong kumakain dito. Isang beses, isang araw lang na kanin at mga tinapay. Saka yung mga may mga sakit yung ano. Tapos Nag-aawaan na po kami kami ng dito. sakit. Sana po matulungan mo po kami madaling panahon. Maraming salamat. Ate Reza. Ikaw na, Ate Reza. Ayun mo. Ito?